Mga kababayan, bilang bagong chairperson po ng Committee on Energy, isa sa aking pangunahing layunin ay tiyakin na ang enerhiya sa ating bansa ay abot kaya, maasahan at sapat para sa bawat tahanan, negosyo, motorista at industriya. Sa madaling salita, paano ba natin mapapababa ang presyo ng gasolina dahil ito po lagi ang problema ng sambayanan? At paano tayo makakapaghanda sa panahon ng krisis? Nakita naman po natin nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan, tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at sa pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado, iisa ang tanong ng taong bayan. Magkano na naman kaya ang gasolina bukas? Yan po ang hinaing ng nababahalang jeepney driver sa Quezon City, isang mangingisda sa Palawan, magsasaka naman sa Bukidnon, isang delivery rider sa Cebu. Alam naman po natin na pag tumaas ang gasolina, tataas din po ang mga bilihin. Hindi rin ligtas sa mga negosyante. Mataas na energy costs ang isa sa mga hadlang sa paglikha ng mga trabaho, pagpapalawak ng negosyo, at pagpasok ng mga investors sa ating bansa. Wala man lambang kayang gawin ng pamahalaan na interbensyon sa mga panahon na ito. At kapag kakaroon ng malaking krisis supply ng langis, handa ba ang ating bansa? With that objective in mind, I deem it fitting for the committee to begin its work by reviewing the proposed amendments to the Oil Deregulation Act. Uumpisahan po ng committee na ito at pagbusisi, pagsilip, pag-review sa Oil Deregulation Act dahil napapanahon na po at hiling na po ito ng sambayanan na kailangang reviewin na po ang Oil Deregulation Law kung ito ay nararapat pa sa mga panahon ngayon. While we recognize the law was enacted during its time to promote competition and efficiency in the downstream oil industry, current issues such as recurring fuel price volatility, geopolitical tensions, and global supply disruptions warrant a careful reassessment of whether our existing legal framework remains responsive to current realities and continues to strike the proper balance between consumer protection, market competition, and investment. Pero ang mas masaklap na aking nadiskubre kamakailan, malaki pala naman ang tubo o kita ng ilang oil importers dahil sa oil smuggling. Kadalasan ay misdeclared ang quantity ng langis na ipinapasok nila sa bansa. Halimbawa na lamang, ang barko na may kargang 20 million liters na petrolyo, pero ang idideklara lang kasabwat ang ilang customs personnel ay 5 million liters. Para yun lang ang babayaran nilang buwis. Yung hindi idineklarang 15 million liters ay tubo o profit na nila. At hindi lang po yan. Dahil yung tax na binayaran sa customs para sa 5 million liters ay ipinapasa pa nila sa taong bayan sa pamamagitan ng value-added tax at excise tax sa mga gasolinahan. Therefore, I call the attention of the Department of Finance to the Bureau of Customs to check the payment of taxes by the following importers for the past several months versus the records at the Load Port Survey or LPS from the port of origin. In Cagayan de Oro Port, Felcor Petroleum and Petrol Holdings Incorporated. At the port of Cebu, the Petrilao Philippines and Smile Petroleum OPC. And in the port of Batangas, Powerfill. Take note, Committee Secretary, to invite the Bureau of Customs in our next hearing. In addition, the committee will deliberate on measures seeking to establishing a Philippine Strategic Petroleum Reserve or National Strategic Fuel Reserve to strengthen the Philippines during national emergencies and periods of extreme market volatility or supply disruptions. Taken together, the bills and resolutions under consideration
seek to enhance transparency in fuel pricing, strengthen government oversight, establishing mechanisms to mitigate the impact of sudden oil price increases, and ensure that the Philippines is better prepared to respond to future energy crises. Sa huli, iisa po ang ating layunin. Isang energy sector na hindi lamang matatag at mapagkatiwalaan, kundi tunay nagsisilbi at nagbibigay proteksyon sa bawat Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.